Dominant Protector. Credit to the author. 3,821-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang basurang tulad ni Tony ay hindi magiging banta kay Terence kahit gaano pa siya kataas, ngunit kailangan niyang isipin ang kanyang mga kababata. Kung sila ay nahuli at si Randolph o si Hernan ay napatay, ito ay isang hindi katanggap-tanggap na pagkawala. Masyado kang mabait, Boss Terence, tungkulin ko ito, hindi ako karapat-dapat sa iyong pasasalamat. Naantig si Chengmin nang marinig iyon. Lahat sila ay mga bagong boss, ngunit mas pinahahalagahan nila ang kanilang mga kampon. Ang paghahambing kay Terence kay Gavin at Tony ay parang paghahambing ng langit at lupa. Karapat-dapat ka. Kung wala ang iyong impormasyon, baka nagkaproblema silang dalaawa. Kaya hindi mo kailangang maging mapagpakumbaba. Naaalala ko ang lahat ng kredito para sa iyo. Nakangiti si Terence sa bunti na tapik ang balikat ni Chengmin. Naantig si Chengmin, ngunit medyo natigilan pa rin siya, sayang at hindi ako nang ahas na ipagpatuloy ang pangingisda ng impormasyon mula kay Tony. Kung hindi magiging mahirap na makakuha ng mga tiyak na plano mula sa kanyang mayabang at hanggal na karakter. Ayos lang. Tama lang na huwag kang pumunta sa kanya at subukang kumuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya. Kung hindi, kapag binabantayan ka ng matandang Zorro na tulad ni Gavin, magiging napakadali para sa kanya na makita ang iyong mga panlilinlang. Hindi na kailangang mawala ang malaking larawan sa maliit na bagay. Pagkatapos ng lahat, kaligtasan muna. Aliw ni Terence bago idagdag, at ang impormasyon mo ay sapat na para sa akin. Hindi nang bobola si Terence, nagsasabi siya ng totoo. Bigla niyang naalala na nandoon si Miss Salter sa buong oras na sina Linden at Gavin ay may pribadong talakayan. Bagamat parehong sina Linden at Gavin ay sadyang umiwas sa mga mata at tenga ng iba, at maging ang kanilang mga kababaihang tulad ni Chengming ay hindi pinahintulutang makalapit sa kanya, imposibleng ituro nila ang mga daliri kay Miss Salter. Ang status ni Natalie ay mas mataas kaysa kay Linden, at nagkukunwaring nakikipag-away siya kay Terence. Kung gusto niyang makarinig ng kahit ano, mas magiging masaya sina Linden at Gavin na pasayahin siya, sino ang pipigil sa kanya. Kaya kahit na hindi niya makuha ang mga detalye ng plano mula kay Chengmin, makakahanap pa rin si Terence ng angkop na pagkakataon para tanungin si Miss Salter tungkol dito dahil alam na niya ang tungkol dito. Pagkatapos noon, hinaplos ni Terence ang kanyang ulo. Siya nga pala, idol ako nitong nakaraang 2 araw, kaya pinaplano kong simulan ang pagpino ng mga pills. Chengmin, maaari kang bumalik at ayusin ang iyong estado nitong ilang araw. Bibigyan kita ng 2 foundation building pills pagkatapos, at maaari kang magsimulang maghanda upang makapasok sa foundation building realm. Ang mga salita ni Terence ay natigilan sandali kay Chengmin, at ang kanyang ilong ay kumunat, halos mapunit. Siya ay personal na pumunta kay Terence ngayon, hindi lamang para magbigay ng impormasyon, kundi pati na rin para sa foundation pill. Ayaw talagang tanungin ni Chengmin si Terence tungkol dito dahil hindi niya akalaing gagawa siya ng anumang kontribusyon. Gayunpaman, ang pagpasok sa foundation stage ang pinakamahalagang bagay ngayon. Mahuhuli siya sa iba kung magpapatuloy siya sa ganito, at wala siyang pagkakataong makipagkompetensya sa hinaharap. Siya ay tinanggihan ni Gavin kanina, at ngayon ay humingi siya ng tulong kay Terence, ang tunay na amo. Ito ang tanging pagpipilian ni Chengmin. Mula sa katotohanan na parehong matagumpay na tumakbo sina Hernan at Randolph sa paglusot sa foundation, masasabi ni Terence na ang foundation pill na nakuha niya mula sa Back Mountain test ay naibigay na kay Hernan. Bilang isang baguhan, hindi siya magkakaroon ng pangalawa. Gayunpaman, hindi hinahanap ni Chengmin si Terence para sa foundation elixir. Nais niya ang tulong ni Terence sa paggawa ng elixir. Pagkatapos ng lahat, nakakuha lang siya ng 3 set ng mga sangkap mula kay Gavin, at si Terence ay isa ng elixir master pabalik sa karaniwang mundo. Ito ay isang bukas na lihim. Ngunit kahit na si Terence ay isang alchemist, maaaring wala siyang kakayahang gumawa ng foundation pill. Walang ibang pagpipilian si Chengmin kundi subukan ang kanyang kapalaran kay Terence. Ngunit ang hindi inaasahan ni Chengmin ay bago pa niya maisip kung paano ito sasabihin, nagkusa na si Terence na ilabas ito.
Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi man lang binanggit ni Terence ang anumang karagdagang kahilingan. Para lang tulungan siyang makapasok sa foundation stage. Sa isang banda, kasalanan ni Gavin, at sa kabilang banda, katapatan ni Terence. Sa ganoong matinding kaibahan, magiging walang puso si Chengmin kung hindi siya luluha. May pagkakaiba lang kapag may paghahambing. Ang paghahambing ng senior steward, Gavin, kay Terence, naramdaman ni Chengmin na siya ay nasa isang kuweba. Walang paraan upang ihambing ang lahat. Boss Terence, pumunta talaga ako sa iyo ngayon hindi lang para magulat ng ilang impormasyon, kundi para humingi din ng tulong sa paggawa ng foundation peel. Pinunasan ni Chengmin ang kanyang ilong at pinigilan ang kanyang emosyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang 3 set ng mga sangkap na ibinigay sa kanya ni Gavin at iniabot kay Terence. Oh! Inihanda mo pa ang mga spirit herbs at materials. Hindi naman masama iyon. Naliligtas ako nito sa hirap na lumabas para mamasyal. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Ang mga sangkap para sa foundation peel ay mga karaniwang produkto na mabibili sa palengke, ngunit walang sapat na hawak si Terence. Pagkatapos ng lahat, kahit na gusto niyang magtayo ng kanyang sariling imbakan ng espiritual na gamot, ito ay naging maikling panahon lamang, at ito ay malayo sa sukat. Kung hindi siya binigyan ni Chengmin, kailangan niyang pumunta sa palengke para sa ilang mga halamang gamot. Bagamat gumamit siya ng mga naunang smokescreen upang linlangin si Joel na huwag iugnay sina Terence at Natalie, malinaw na si Joel at ang kanyang amo, si Panyong, ay tiyak na mananatili sa palengke at patuloy na mag-iimbestiga. Hindi sila susuko hanggat hindi nila nahahanap si Natalie. Kaya, kung pumunta si Terence sa palengke na may pagkakakilanlan ni Natalie, medyo delikado ito. Baka mapahinto siya nina Joel at Panyong kung hindi siya mag-iingat. Bagamat hindi natatakot si Terence kay Joel, nasa kabilang panig pa rin si Panyong. Ang isang tao na maaaring maging supervisor deacon ng tumataas na Sky Pavilion ay tiyak na hindi maliit na bagay. Kung haharangen siya ng dalawang ito, kung gayon sa lakas ni Terence sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage, siya ay nasa matinding problema. Gayunpaman, kung hindi niya ginamit ang pagkakakilanlan ni Natalie at ginamit ang tunay na mukha ni Terence para pumunta sa palengke, mas magiging kaina-hinala ito. Pagkatapos ng lahat, ang mabubuting jade ni Terence ay napagpalit na sa mga basurang jade, at kung bumili siya ng kahit ano sa palengke, maaari itong pukawin ang hinala ni Gavin at ng iba pa, na magiging masama. Kung walang pangangailangan, hindi nagplano si Terence na pumunta sa palengke anumang oras sa lalong madaling panahon. 3,822. Ngunit ngayon, para sa kapakanan ni Chengmin, nagpasya siyang makipagsapalaran. Pagkatapos ng lahat, Randolph at naabot na ni Hernan ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, at si Chengmin ay kanyang kampo ng palihim, kaya hindi niya sila maaaring pabayaan. Ang hindi inaasahan ni Terence, gayunpaman, ay si Chengmin ang magkukusa na ibigay sa kanya ang mga sangkap para sa foundation elixir. Ito ay isang masayang sorpresa. That's good. Chengmin, bumalik ka at maghanda kang mabuti. Ibibigay ko sa iyo ang foundation building elixir bukas. Inaliw ni Terence si Chengmin. Bilang isang taong may Shenong Medicine Cauldron, matagumpay pang ang nagawa ni Terence ang Golden Foundation Pellet at ang Barrier Breaking Foundation Pellet, kaya ang isang Foundation Pellet ay wala sa kanya. Boss Terence, aalis na ako. Nagpapasalamat na tumango si Chengmin, ngunit hindi na siya nagsalita pa at agad na umalis. Alam niyang iba si Terence sa mga katulad ni Gavin. Walang epekto sa kanya ang pambobola, at kung gusto niyang makuha ang kanyang tiwala, kailangan niyang kumilos. Sa karaniwang estilo ni Terence, hanggat handa siyang magtrabaho para sa kanya, hindi niya pagmalupitin ang kanyang sarili. Pagkaalis ni Chengmin, nagsimulang maghanda si Terence para sa trabaho. Kahit na ang paggawa ng foundation peel ay hindi mahirap, tumagal pa rin ito ng maraming oras. Kailangan niyang pangalagaan muna ang 85 buto at tiyaking mapupuno ito ng chi sa tamang oras. Ayon sa sinabi ng CC Manager ng Spirit Herb Nursery, halos 20 araw na ang nakalipas. Ito ay dapat na tungkol sa oras. Kahit na hindi lahat ng 85 buto ng damong espiritu ay nakaligtas, kahit isang bahagi ng mga ito ay dapat na unang nabuo. Ngunit ang nagpatahimik kay Terence ay ang lahat ng 85 buto ay tila natahimik.
Halos 20 araw na ang lumipas, at wala man lang gumagalaw. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung dahil ba sa napakaraming chi sa Jade Space, at hindi sanay ang mga buto dito. Kahit na ang mga tao ay may mga pagkakataon na sila ay mahina at hindi nakakakuha ng mga sustansya. Kung masyadong maraming pataba ang nilagyan ng iba pang ordinaryong pananim, masusunog din ang mga panla. Kahit na ang mga ordinaryong pananim ay hindi maikukumpara sa mga espiritual na binhi, na siyang esensya ng langit at lupa, at ang espiritual na chi ng langit at lupa ay hindi ordinaryong pataba, hindi ito maitatanggi sa sitwasyong ito. Sa kabutihang palad, kahit na ang 85 na mga buto ng gamot sa espiritu ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paglaki, ang kulay ng balat ng kanilang mga buto ay bilog at puno, na hindi mukhang malapit ng malanta. Naramdaman ni Terence na ang mga buto ay hindi pa ganap na hinog, ngunit pagkatapos na mapangalagaan sa espasyo ng Jade, ang kanilang puwersa sa buhay ay mas mahusay kaysa noong una niyang nakuha ang mga ito. Ito ay sariling hula lamang ni Terence, ngunit ito ay may katuturan. Noon, sinabi ng CC Manager na dahil ang mga Spirit Herb Seeds na ito ay nilinang sa mga batch ng Spirit Herb Nursery, kahit na lumaki sila ay magiging isang batch na may congenital deficiencies. Hindi lamang sila maaaring iwanan para sa paglilinang, ngunit maging ang mga espiritong halamang halaman na nilinang ay hindi maihahambing sa mga espiritong halamang gamot na natural na tumubo sa kagubatan. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay may espiritualidad, at ang mga binhi ng mga halamang espirito ay higit pa. Ngayon na sila ay inilagay sa kakaibang kapaligiran ng Jade Space, ganap na posible na hindi sila mabuo at sa halip ay mag-ipon upang mapunan ang kanilang likas na kakulangan ng Yuan Chi. Kung iyon ang kaso, ito ay isang magandang bagay para kay Terence. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang 2 buto ng damo na nakakalam ng puso. Kung ang kalidad ng mga buto ay masyadong mahina, maaaring hindi ito sapat para sa 2 foundation level na golden core, marahil kahit isa. Sobra na sana iyon. Gayunpaman, kahit paano niya hulaan, hanggat ang mga butong ito ay hindi namamatay o nabubulok, si Terence ay maaari lamang magpatuloy sa paghihintay. Hindi man lang siya makahingi ng opinyon ng iba. Pagkatapos ng lahat, kasangkot dito ang mahalagang sikreto ng espasyo ng Jade. Maliban kung ito ay isang tao na lubos niyang mapagkakatiwalaan, hindi niya maaaring ipaalam sa sinuman. Gaya ng dati, inilipat ni Terence ang kanyang chi sa 85 buto bago gumawa ng ilang paghahanda. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga sangkap na ibinigay ni Chengmin para simulan ang paggawa ng Foundation Elixir. Hindi na kailangang ipaliwanag ang proseso, pagkatapos ng lahat, naranasan na niyang gumawa ng Golden and Barrier Breaking Foundation Pills noon, kaya pamilyar na pamilyar siya sa proseso. Ang paggawa ng mga tabletop sa pundasyon ay isang piraso ng cake para sa kanya. Lumipas ang gabi ng walang kabuluhan, at bago magbukang liwayway kinabukasan, bahagyang naantig ang paghihigpit sa kuwebano. Dalawa ni Chengmin sa paanan ng bundok. Nagulat si Chengmin, iniisip na hinahanap na naman siya ni Gavin at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya kay Terence ang tungkol sa tableta sa pagtatayo ng pundasyon kagabi, at sinangayunan ito ni Terence ng walang dalawang isip. Kahit na ang isang karaniwang tao tulad ni Chengmin ay alam na ang pagpino ng mga tabletops ay hindi madaling gawain. Kahit na hindi mataas ang grado ng elixir ng pagtatayo ng pundasyon, ang proseso ng pagpino nito ay lubhang nakakapagod pa rin sa isip. Upang matiyak ang rate ng tagumpay, kailangan munang gumawa ng ganap na paghahanda. Ang paghahandang ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga materyales ng alchemy, ngunit higit sa lahat, ang alchemist mismo ay kailangang gumugol ng oras upang ayusin ang kanyang kalagayan at mabawi ang kanyang espiritu. Ang oras na ito ay iba-iba sa bawat tao, ngunit ayon sa kaalaman ni Chengmin, kahit na ang pinakamahusay na alchemist ay kailangang maghanda ng hindi bababa sa 1 buong araw mula sa sandaling natanggap nila ang komisyon. Para sa mga agad na nagsimulang pinuhin ito sa sandaling makuha nila ang mga materyales, ito ay simpleng kanya ng bundok at walang garantiya ng tagumpay. Kailangang malaman ng isa na kahit na ang isa ay handa ng mabuti, ang rate ng tagumpay ng karamihan sa mga alchemist ay halos 20% hanggang 30%. Kung ang isa ay hindi nakahanda ng mabuti, kahit na ang 20% hanggang 30% na rate ng tagumpay ay magiging imposible.
Malamang na ang rate ng tagumpay ay mas mababa sa 10%. Sa kasong ito, ang tatlong set ng mga sangkap na kinuha ni Chengmin mula kay Gavin ay hindi pa sapat para masayang. Gayunpaman, ayon sa kanyang obserbasyon, ang kanyang kasalukuyang amo na si Terence ay palaging kalmado at matatag, at hindi siya dapat maging walang ingat pagdating sa mga bagay tulad ng pagpipino ng mga table tasks. Bilang resulta, hindi man lang inisip ni Chengmin si Terence at ang foundation pill sa sandaling matrigger ang mga paghihigpit ng kuweba. Iniisip niya kung ano ang ginagawa ni Gavin at ng iba pa sa oras na ito. Maaari silang gumawa ng ilang mga dirty tricks. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto ng tirahan ng kuweba, hindi napigilan ni Chengming na matigilan muli. Walang tao sa harap niya, kahit anino ni Gavin at ng iba pa na inaasahan niya. Nalilito, muling sinilip ni Chengmin ang lugar sa labas. Kapag ang kanyang tingin ay nakagawian na dumaan sa gilid ng mga hakbang sa pasukan ng kuweba na tinitirhan, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang maningkit. Sa sulok na iyon, may isang hindi mahalata na kulay abong tela na bag. 3,823. Huwag mong sabihin sa akin. Hindi mapigilan ni Chengmin na mabigla. Ang hindi kapansin-pansing sulok na ito ay isa sa mga lihim na paraan na nagkasundo sila ni Terence na makipag-ugnayan sa isa't isa. Maliban kay Terence, walang maglalagay ng mga bagay sa isang sulok na hindi nila mapapansin. Nang makitang walang tao sa paligid, mabilis na inilagay ni Chengming ang kulay abong bag sa kanyang manggas at tumalikod upang bumalik sa kanyang kuweba. Matapos isara ang pinto ng tirahan ng kuweba at isara ang paghihigpit, huminga ng malalim si Chengming at pinigilan ang pananibik sa kanyang puso. Inabot niya at dahan-dahang binuksan ang cloth bag. Tapos biglang nanlaki yung mata niya. Ito ay masyadong mabilis. Sa pagtingin sa dalawang tableta na tahimik na nakalagay sa bag ng tela, kahit na naihanda na ni Chengmin ang kanyang sarili ng maaga para dito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang dalawang pills na ito ay natural na ang foundation pills na ginawa ni Terence para sa kanya, kakasabi lang niya sa kanila kagabi, at dumating na sila kaninang umaga bago pa sumikat ang araw. Maging si Chengmin, isang katutubo ng isla ng Sky Class, ay hindi maiwasang mabigla sa bilis at kahusayan ng paghahatid. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Chengmin na igalang ang kanyang amo na si Terence. Ang pangako ni Terence sa kanyang laki ay isang bagay, ngunit kumpara sa kanya, ang pag-alalay ni Gavin ay nasa 10 kalye na ang layo. Hindi na rin may kumpara ni Chengmin si Terence sa kanya. Sa kabilang banda, si Chengmin ay humanga sa husay ni Terence. 8 oras pa lang mula nang matapos niyang makipag-usap kay Terence kagabi, at kahit sino pang refiner ay hindi pa magiging handa, ngunit ang kanyang amo na si Terence ay nakainom na ng foundation pills at ang nagpatibok ng puso ni Chengmin ay mayroon siyang 2. Binigyan lang niya si Terence ng 3 set ng mga sangkap, at sinimula ni Terence ang paggawa nito ng walang anumang paghahanda. Matagumpay pa siyang nakagawa ng 2 na may rate ng tagumpay na halos 70%. Ito ay hindi kapani-paniwala. Dito nagkamali si Chengming. Sa katunayan, hindi lang siya binigyan ni Terence nitong 2 foundation pills noong ginawa niya ito kagabi. Nakagawa siya ng 5 sa kabuuan, ngunit ayaw niyang gawing big deal ito, kaya itinago niya ang 3 pa para sa kanyang sarili. Kung hindi, mas nalaglag ang panga ni Chengming. Si Chengmin ay ipinanganak sa isang malaking pamilya sa isang Sky Class Island, at naimpluwensyahan na siya mula pa noong bata pa siya. Ang kanyang paningin ay higit pa kaysa sa iba pang mga grassroots practitioner, at kahit na sa kanyang paningin, siya ay ganap na natulala sa mga kakayahan ni Terence. Orihinal na inakala ni Chengmin na para sa isang makapangyarihang baguhan tulad ni Terence, ang paggawa ng mga elixir ay pangalawang propesyon lamang niya, at hindi siya magiging ganoon kagaling. Pagkatapos ng lahat, karaniwang kaalaman na ang mga refiner ay may mga antas lamang ngunit walang lakas. Mula sa dominanteng performance ni Terence noon, hindi naman mahina ang kanyang lakas, isa siya sa mga mas malakas kahit na sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, ang isang taong tulad nito ay talagang isang alchemist. Ito mismo ay nagpabagsak na sa pangunawa ng lahat sa alchemy, at ngayon ay nalaman ni Chengmin na ang kanyang boss na si Terence sa alchemy ay higit pa sa mga ordinaryong alchemist.
Maliban sa pagkabigla, wala siyang mahanap na ibang salita para ilarawan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Matapos mapatitig ng matagal sa 2 table task para sa pagtatayo ng pundasyon, sa wakas ay bumulong si Cheng Ming, Boss Terence, isa kang miracle man. Isinasantabi ang katotohanan na ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwalang malakas, ang susi ay ang pakikitungo niya sa kanyang mga nasasakupan ng napakahusay. Maging si Randolph at si Hernan, na orihinal na hindi kapansin-pansing mga grassroots rookie, ay nauuna na ngayon sa iba pang Green Cloud Pavilion at maging sa Skyward Pavilion at Mysterious Pavilions rookies. Ito ay isang bagay na hindi maisip sa nakaraan. Ngayong nalaman niya na ang taong ito ay isa ring sanay na magpino, kahit na ang isang kasing tigas ni Cheng Min ay hindi na kayang magalit sa kanyang amo. Bago ito, inisip pa rin ni Cheng Min na si Terence ay mas magaling lang ng kaunti sa kanya sa usapin ng swerte, at magkakaroon siya ng pagkakataon na malampasan si Terence sa hinaharap, ngunit ngayon, wala na sa kanya ang ganoong pag-iisip. Ito ay hindi isang pagmamalabas sa lahat. Cheng Min ay ganap na kumbinsido ng Boss Terence na ito ngayon. Ang isang halimaw na tulad nito ay hindi isang taong may kukumpara ng isang normal na tao tulad niya. Marahil isang maalamat na tao lamang tulad ng miracle doctor na si Zhang Lijiu ang may kukumpara sa kanya. Bagamat sumuko na siya sa paghabol kay Terence, hindi nabawasan ang pagnanais ni Cheng Min na makapasok sa foundation stage. Sa katunayan, ito ay naging mas malakas. Silang dalawa ay mga kampo ni Terence, at Randolph at si Hernan ay nauna ng isang hakbang kay Terence. Kung magpapatuloy ito, mas mahuhuli si Cheng Min, at iyon ay isang bagay na ayaw niyang makita. Dahil mas malakas si Terence, mas hindi siya mahuhulaan. Ang ibig sabihin nito ay magkakaroon ng mas maliwanag na hinaharap ang kanyang mga tagasunod, at mas magiging determinado sila. Dahil dito, magiging mas matindi ang kompetisyon sa pagitan nila. Si Cheng Min ay puno ng paghanga kay Terence bilang kanyang amo, ngunit hindi ibig sabihin noon ay handa siyang sumuko kay Randolph at Hernan, lalo pat ibaba ang kanyang ulo sa kanila. Ang mga taong ito ay maswerte lamang na magkaroon ng pabor ni Boss Terence sa sandaling dumating sila, at iyon ang dahilan kung bakit naabot nila ang foundation stage ng isang hakbang sa unahan niya. Si Cheng Min mismo ay may 2 foundation peel sa kanyang mga kamay, at may pag-asa siyang makakapasok sa foundation stage sa lalong madaling panahon. Nangangahulugan din ito na kasisimula pa lang ng laban para sa numero 1 posisyon sa ilalim ni Terence. Gayunpaman, ang foundation peel ay walang ganap na epekto sa pagpasok sa foundation stage. Sa katotohanan, binago lamang nito ang mga meridian sa katawan upang maging mas angkop para sa paglilinang, at mayroon lamang itong isang tiyak na antas ng pantulong na epekto para sa pagpasok sa stage ng foundation. Hindi ibig sabihin na ang sinumang Sky Class Master na uminom ng foundation peel ay tiyak na magtatagumpay. Ang pundasyon ay ang pinakamahalagang proseso para sa lahat ng mga magsasaka. Kung ang pundasyon ay matatag o hindi direktang tinutukoy kung hanggang saan ang kanilang mararating sa hinaharap. Sa makatuwid, ang prosesong ito ay hindi maaaring palitan ng anumang mga tabletang panggamot. Upang makapasok sa antas ng pundasyon, ang pinakamahalagang kondisyon ay ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sariling lakas, at tunay na pagpindot sa hadlang sa pagitan ng buong yugto ng Sky Class at sa unang bahagi ng antas ng pundasyon, ay maaaring magkaroon ng epekto ang mga panlabas na item tulad ng foundational na pagsulong ng tagumpay. Upang magpanday ng bakal, kailangan ng isa na maging malakas. Kung hindi, kahit gaano karaming mga table task sa pagtatayo ng pundasyon ang ininom ng isa, magiging walang kabuluhan. Lalo na kung ang isang tao ay nabigong makalusot ng tuloy-tuloy at ang likas na hilig ng katawan ay lumaban dito, isang hanggal na pangarap na umasa sa mga table task sa pagtatayo ng pundasyon upang muling makapasok sa lupain ng pagtatayo ng pundasyon. Imposibleng magtagumpay sa buhay na ito. 3,824 Sa kasalukuyang lakas at foundation ni Cheng Min, hindi mahirap para sa kanya na makapasok sa foundation building realm. Ito ay karaniwang isang piraso ng cake. Bukod dito, mayroon siyang 2 table task sa pagtatayo ng pundasyon sa kanyang mga kamay.
Kahit na hindi siya magtagumpay sa unang pagkakataon, magkakaroon siya ng pangalawang pagkakataon. Hindi na kailangang mag-alala na hindi magtagumpay. Bukod sa kumpiyansa ni Chengmin, ang takbo ni Terence ay kalmado gaya ng dati matapos siyang bigyan ng 2 foundation pills. Nagsanay siya kapag kailangan niya, at ipinadala si Chi sa mga buto kapag kailangan niya. Nagpunta pa siya sa espiritong Jade Hall sa akin sa araw. Wala naman siyang magawa. Maliban dyan, ang pangunahing gawain ngayon ni Terence ay bantayan ang 85 buto sa espasyo ng Jade, lalo na ang 2 napakagandang buto ng damo na lumalamon sa puso. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay direktang makakaapekto kapag siya ay maaaring umaban sa susunod na antas. Para kay Terence, napapaligiran siya ng lahat ng uri ng malalakas na kaaway. Medyo mahirap nang umasa lang sa kanyang lakas sa rurok ng unang bahagi ng foundation stage. Kailangan niyang sumulong sa kalagitnaan ng foundation stage sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng higit na kumpiyansa at higit na kalayaang makagalaw. Lumipas ang isa pang 3 araw, at wala pa ring paggalaw mula sa mga buto. Kahit na ang karaniwang kalmado na si Terence ay hindi napigilan na hindi mapalagay. Bilang pagbibilang ng mga araw, ito ay isang buong 22 araw mula noong ang mga espiritong buto ng damong ito ay inilipat sa espasyo ng Jade. Dapat matagal na silang nagbunga. Ito ay tulad ng sinabi maliban kay Terence, ang lahat ng iba pang mga baguhan ay nagtanim ng kanilang unang batch ng mga buto, patay o buhay. Dahil dito, bago magsimula ang ika-6 na round ng Rookie Challenge, halos lahat ng mga rookie na nakapalibot sa entablado ay nag-uusap tungkol sa mga binhi ng espiritual na damo. Mula sa mga resulta ng unang pagtatangka ng mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion, masasabing hindi optimistiko ang sitwasyon. Kung ang isang tao ay gagawa ng mabilis na pagkalkula, malalaman nila na sa lahat ng mga bagong disipulo sa pavilion, maliban kay Terence, Randolph, Hernan, at Chengmin, ang 11 ay nakasubok ng 23 buto. 2 lang sa kanila ang matagumpay na lumaki at ipinadala sa nursery ng spirit medicine para sa pag-score. Ang 2 maswerteng kasama ay bawat isa ay gumuhit ng isang espiritong herb seed na may malakas na sigla at medyo mababa ang mga kinakailangan para sa labas ng mundo, kaya sila ay nakakuha ng ilang mga nadagdag. Gayunpaman, ang natitirang 9 na tao, kabilang si Tony, ay ganap na nawala ang unang batch ng spirit herb seeds. Bagamat nakapipinsala ang resultang ito, makatwiran pa rin ito. Kung tutuusin, napakahirap para sa mga immortal na kuweba ng mga baguhan ng Green Cloud Pavilion na matugunan ang mga pangangailangan sa espiritual na enerhiya ng mga espiritual na buto ng damo. Gayon din, dahil sa hamon ng mga baguhan, maraming tao ang hindi man lang magagarantiya ng isang nakapirming halaga ng supply ng Zinki sa isang takdang oras. Maraming mga baguhan tulad ni na Tony at Billy, na kadalasang malubhang nasugatan sa mga laban sa hamon. Napagtanto din nito ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion na ang pagsubok sa espiritual na gamot ay isang scam lamang sa kanila. Ang tanging gamit ng mga buto ng damong espiritu ay upang ibawas ang mga puntos kapag sila ay nakolekta. Karaniwan, ang mga puntos ay ibabawas hanggat nakolekta ang mga ito. Kahit na mayroong ilang mga espiritong buto ng damo na maaaring linangin mula sa libingan ng mga ninuno, ito ay mababawas lamang ng ilang puntos. Kung gusto niyang makakuha ng ilang puntos sa pamamagitan ng segment na ito, bulag lang siya. Gayunpaman, maswerte na ang karamihan sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay alam na ang kanilang sariling mga limitasyon. Kaya, iniulat lamang nila ang pinakamababang bilang ng 10 Pildores. Sa karamihan, mawawala lang sila ng 10 puntos sa segment na ito. Maliban sa mga bulag na mahihina tulad ni Billy, na nasa ilalim na ng rangkang, ang ibang mga baguhan ay hindi mababawasan ang kanilang mga puntos hanggat mayroon silang ilang mga nadagdag sa challenge round. Gayon din, dahil ang mga puntos ng lahat ay ibinawas ng magkasama, wala itong anumang malinaw na epekto sa kanilang mga ranggo. Gayunpaman, biglang may naalala na noong sila ay nasa nursery ng gamot sa espiritu, isang bagong dating na nag-iisa ang nag-sign up para sa kabuoang 40 buto ng gamot sa espiritu.
Ang dami niyang naiulat, mas maraming puntos ang mawawala sa kanya. Ngayon, ang hula na ito ay napatunayan at naging isang malabakal na batas. Sa makatuwid, habang ang ibang rookies ay kailangan lamang na mawalan ng 10 puntos, ang tanga na ito na nagulat ng isang buong 40 espiritual na mga buto ng damo ay mawawalan ng kabuoang 40 puntos. Siyempre, mayroon ding mga tao na tumaya na si Terence ay magiging mapalad na mapalago ang isa o dalawa sa 40 buto, ngunit iyon ay magliligtas lamang sa kanya ng ilang puntos sa pinakamaraming. Kahit na ang lakas ni Terence ay sapat na malakas upang mapunta sa tuktok, may ilang bagay na hindi kayang lutisin ng lakas. Gaano man kalakas ang isang tao, kailangan nilang pagbayaran ang kanilang sariling katangahan. Ang number 1 newbie ng Green Cloud Pavilion na nag-sign up para sa 40 spiritual medicine seeds. Kumusta ang cultivation ng spiritual medicine seeds? Hindi ko akalain na nakita kitang pumunta sa spiritual medicine nursery nitong nakaraang 2 araw para magulat tungkol sa trabaho mo. 2 hindi inanyayahang bisita ang dumating sa gitna ng silid si Harry at Leandro. Bagamat magsisimula na ang ika-6 na round ng Rookie Challenge, may kaunting oras pa bago yun at wala siyang magawang malaki. Gayunpaman, kung nais lamang niyang makahanap ng isang matandang kaaway upang magsabi ng ilang mga sarkastikong salita at maging masaya, sapat na iyon. Sina Harry at Leandro ay natural na naging sentro ng atensyon sa sandaling lumitaw sila, lalo na si Harry. Dahil nasa ilalim siya ng pangangalaga ng young master na si Linden, ang kanyang katanyagan sa pavilion ay hindi bababa sa kay Terence, at walang alinlangan na siya ang numero 1 bagong dating sa pavilion. Sina Harry at Terence ay 2 tao na napupuot sa isa't isa sa karaniwang mundo. Ngayong nasa malugod na silang pavilion ng North Island, ang isa ay naging numero 1 bagong dating sa tumataas na Sky Pavilion at ang isa naman sa Green Cloud Pavilion. Napakagandang eksenang makita silang dalawa na nag-aaway sa publiko. Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Terence, hindi man lang itinatago ang kanilang pagkatuwa. Lalo na sina Gavin at Tony hindi pa sila handang uminom ng Meridian Heart-Shattering Pill, kaya kailangan nilang magtiis sa ilalim ng impluwensya ng gang ni Terence sa ngayon. May isang salita lamang na maaaring maglarawan kung paano kinukutya si Terence ni Harry, napakasiyahan nito. Napataas lang ng kilay si Terence sa mapanuksong si Harry. Huwag mong sabihin sa akin na ang maalamat na bagong deacon ang dapat na mamahala sa pagbabantay sa nursery ng spirit medicine. Talagang mahirap na trabaho iyon. Mukhang dapat akong humanap ng pagkakataon na gantimpalaan ka ng ilang piraso ng espiritual na jade. Huminto si Harry, at si Leandro, sa kabilang banda, ay pilit na pinipigilan ang kanyang pagtawa. Itong Harry na ito ay nagsisikap na gumawa ng kalokohan kay Boss Terence, ngunit nabulunan siya sa unang pangungusap. Parang humihingi ng pambubugbog, ito ay isang eksenang panoorin. Sa titig ng lahat, nabulunan sandali si Harry bago siya ngumisi, ganun ba? Mahirap talaga para sa isang tauna na tulad mo mula sa Green Cloud Pavilion na magkaroon ng oras para gawin iyon. Gayunpaman, patawarin mo ako sa pagiging mausisa, ngunit mayroon ka bang espiritong jade na kasama mo? Huwag mong sabihin sa akin na naglalabas ka ng isang tumpok ng walang kwentang jade. 3,825. Ipinagpalit si Terence para sa isang magandang piraso ng jade, at kakaunti ang mga tao sa pavilion ang nakakaalam nito. Sa mata ng lahat, malamang na ang mga alipin lang ni Terence ang hindi nakakaalam tungkol dito. Kung alam nila, malamang lahat sila ay sasali at sirain ang tanggang boss na ito ni Terence, dahil sa tubo. Kung tutuusin, may matandang kasabihan, huwag hayaang damaloy ang matabang tubig sa iba na mga bukid. Napangiti ang lahat sa sinabi ni Harry, ngunit walang sumabad sa detalye, natatakot na mag-react si Terence. Kung tutuusin, gaano man katanga si Terence, madali pa ring ilantad ang ganito sa harap niya. Nagkatinginan si Terence at ang iba pa at ngumiti. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki at Randolph ay narinig ang tungkol sa mga chismis na si Terence ay niloloko ng mga taong kasama ni Jade. Naipaliwanag na ni Terence sa kanila ang lahat sa parehong kwento na sinabi niya sa miserableng senior brother.
Si Harry at ang iba pa ay tuwang-tuwa sa kasawian ni Terence. Akala nila si Boss Terence ay isang tulala na hindi marunong mag-iba ng magaling na Jade sa walang kwentang Jade. Hindi nila alam na sila pala ang naniwala sa ganoong katawa-tawang pahayag. Sila ang mga tunay na tanga na tumutulong sa mga tao na magbilang ng pera pagkatapos ibenta. Nang makitang ayaw ni Terence na makipag-usap sa kanya, iniba ni Harry ang paksa, nandito ako bilang isang alchemist para makipag-usap sa iyo. Ang unang batch ng 6 na spiritual medicine seeds ay nasubok, ngunit 3 ang nalinang at nagkaroon lamang ng 50% survival rate. Hindi ako masyadong nasiyahan sa aking mga resulta. Ano sa palagay mo, Newbie Linford? Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, hindi napigilan ng mga baguhan sa Green Cloud Pavilion na huminga ng malamig na hangin. 3 sa 6 ang nakaligtas. Isang 50% survival rate. Ang resultang ito ay resulta lamang ng lahat ng pagsisikap na ginawa ng lahat ng pinagsama-samang mga baguhan sa Green Cloud Pavilion. Maliban sa grupo ni Terence, ang iba pang 11 bagong disipulo ay nakapagpatubo lamang ng 2 buto. Hindi nila maihahambing kay Harry. Ayon sa CC Manager ng Spirit Medicine Nursery, maswerte ang mga baguhan na tulad nila kung 3 sa bawat 10 binhi ang makakaligtas. Limitado na ang 50% survival rate ni Harry, sobra na. Kung hindi sila nasiyahan sa resultang ito, ang iba sa kanila ay bibili lamang ng 1 piraso ng tofu at mamamatay. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mata ng lahat ay bumalik kay Terence, na mahinang ngumiti at seryosong nagsabing, 50% lang ang survival rate, medyo masama iyon. Harry, kailangan mong magtrabaho ng husto, huwag mo kaming ikahiya ng mga alchemist. Ang mapagmalasakit na ekspresyon ni Terence ay halos napatawa ang lahat. Itong Terence ay sobra-sobra. Go! Nagdilim ang mukha ni Harry, ang kanyang 50% na tagumpay ay sapat na para mabulag ang mga tao sa nursery ng Spirit Medicine, tanga. Ang tagal mo na dito at wala ka man lang lumaki kahit isa, anong mukha mo para pagsalitaan ako ng ganito? Hindi napigilan ni Leandro na tumawa sa sarili, gustong ipakita ni Harry sa harap ni Boss Terence, ngunit hindi lang siya nabigo, naapakan pa siya ni Boss Terence. Malamang sisubog na siya sa galit. Ganun ba? Kung gayon, itatanong ko sana, Kasabong Linford, ilang pills na ba ang natanim mo nitong mga nakaraang araw? Hindi ka naman magdudulot ng kahihiyan sa amin ng mga alchemist, di ba? Madilim ang mukha ni Harry habang pinilit niyang ngumiti ng malamig. Hehe. Di ba sinabi mo lang nakasama sa requirements ng bagong deacon ang pagbabantay sa nursery ng Spirit Medicine? Hindi mo ba kayang idilat ang mga mata mo at manood? O ang math mo ay tinuro ng physical education teacher mo at wala kang tiwala sa sarili mo? Tiningnan ni Terence si Harry na may kakaibang ekspresyon, na para bang iniisip niya na si Harry ay tanga. Lahat ay nakatingin sa kanya na para siyang tulala, at gusto niyang isampal silang lahat sa mga tulala, ngunit hindi iyon makatotohanan. Kahit na kaya niya, hindi niya matatalo si Terence. Ang galing mo magsalita. Hihintayin kitang umiyak. Malamig na tumikim si Harry. Magsisimula na ang hamon ng bagong dating, kaya binigyan niya ng tingin si Leandro at umalis. Malamig na tawa ni Leandro sa sarili, ang tanga, hindi ka talaga nakatikim ng inapakan, ano? Si Boss Terence ay nagpunta mula sa karaniwang mundo hanggang sa Skyclass Island, at nagiging matapang ka sa bawat pag-urong. Ang psikolohikal na kalidad na ito ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang ordinaryong tao. Buti na lang at matagal na akong nagtatrabaho sa ilalim ni Boss Terence, kung hindi, matapakan na naman ako. Pagtingin sa likuran ni Harry at Leandro, nagkatinginan ng mapait na mukha at si Randolph. Kahit na nagawa nilang alisin ang mayabang na lalaki sa kanilang mga salita, tumingin pa rin sila kay Terence ng may pag-aalala. Junior Brother Linford, sigurado ka bang kaya mo nang mag-isa ang lahat ng mga buto ng espiritong damong iyon? Hindi maiwasang magtanong ng senior brother. Hindi lang kinuha ni Terence ang 40 buto, kinuha pa niya ang kay Randolph at Hernan.
Kahit na ang kaawa-awang tao ay hindi alam na si Terence ay mayroon pa ring mga Chengmin at Leandro, ngunit alam niya na kapag may nangyaring mali sa panig ni Terence, lahat sila ay mabubure sa pagsubok. Hindi malaking bagay para sa isang baguhan na tulad ni Terence na tuluyang mapuksa, ngunit nag-aalala ang lalaki na sayangin ni Terence ang lahat ng kanyang dalisay na chi sa mga binhing ito pagkatapos ng lahat ng provokasyon. Kapag naubos na niya ang sobrang purong chi, hindi lang ang kanyang lakas ang maaapektuhan, ngunit maaari pa siyang magbunyag ng isang depekto sa hamon. Ito ay isang bagay na kahit na ang pinakamalakas na master ay hindi maiiwasan, at si Terence, ang numero 1 newbie ng pavilion, ay walang exception. Kahit na ang tapat at mabait na senior ay hindi maiwasang magtaka kung ito ba ay isang bitag na ginawa ni Gavin at ng iba pa partikular para kay Terence. Ayon sa kanilang mga naunang haka-haka, pagkatapos ng pagpapakita ni Linden sa huling round, siguradong gagawa ng malaking hakbang si Gavin, at ang malaking hakbang na ito ay maaaring hindi ma-target kay Randolph at Hernan, ang kanyang dalawang underlings. Malamang na maghihintay siya ng pagkakataon para salakayin si Terence. Pagkatapos ng lahat, sa pakikilahok ni Young Master Shu, napakadaling harapin sina Randolph at Hernan. Kung gusto mong mahuli ang magnanakaw, kailangan mo munang mahuli ang hari. Hindi lang ang mapait na senior ang may ganitong pag-aalala si Randolph at naisip din ito ni Hernan. Pagkatapos ng lahat, sina Harry at Gavin ay nasa ilalim ng Young Master Shu, sila ay nasa parehong panig. Natural lang sa kanila na magkaroon ng ganitong uri ng tacit understanding. Napakurap-kurap si Terence sa tanong, ngunit bago pa siya makasagot, winagayway ni Hernan ang kanyang kamay, walang halaga ang mga spiritual herb seeds. Paano kung lahat tayo ay mapuksa? Sa tingin mo kulang ba tayo sa kaunting puntos na ito? 3,826. Ano? Natigilan ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid nang marinig niya ito, ngunit tumango si Randolph bilang pagsang-ayon at sinabing, tama. Hindi tayo kulang sa mga puntong ito. Kahit na sila ay ganap na nolipol, silang dalawa ay hindi hihigit sa 10 puntos bawat isa, ngunit sa kanila, na ngayon ay nasa maagang yugto ng foundation building realm, kaya ano? Si Tony, na nasa unang bahagi din ng foundation stage, ay lubos na pinigilan ng dalawa. Maliban sa kanilang boss, si Terence, walang ibang tao sa Green Cloud Pavilion ang may lakas na lumaban sa kanila. Ang nalalapit na kompetisyon sa hamon ng bagong dating ay isang kapistahan para makakuha sila ng mga puntos. Sa nalalapit na hamon ng bagong dating, Randolph at halos makakuha ng 100 puntos si Hernan. Sa paghahambing, ang 10 puntos na ibinawas mula sa pagsubok ng mga elixir ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Hindi lang silang dalawa, kahit si Terence, na nag-sign up para sa 40 buto, ay hindi nakaramdam ng sama ng loob gaya ng naisip niya. Sa mga pundasyong binuo niya mula sa pagkuha ng buong marka sa 2 round noon, hindi na siya mahabol ng ibang mga baguhan kahit na natalo siya ng 40 puntos. Sa buong Green Cloud Pavilion, ang tanging bagong dating na maaaring magdulot ng banta kay Terence ay ang second rank na Tony. Kung nagawa ni Tony na patuloy na durugin si Terence sa bagong challenge round, at natalo pa si Terence ng 40 puntos, magkakaroon pa rin ng pagkakataon na sip-ain si Terence sa entablado. Sayang lang at nagpapagaling pa si Tony sa kanyang mga sugat. Ni hindi niya kayang talunin ang dalawang subordinate ni Terence, Randolph at si Hernan, pati si Terence. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, hinding-hindi na makakahabol si Tony kay Terence sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan, hindi mahalaga kay Terence at sa dalawa pa kung nabura silang lahat o kung ilang puntos ang nawala sa kanila. Matapos pag-isipan ito, hindi napigilan ng mapait na nakatatandang kapatid na mapangiti. Kapag ang lakas ng isang tao ay sapat na upang maging higit sa lahat, kung gayon kahit gaano karaming mga pag-ikot ang proseso, gaano man kalaki ang pagkakamali, natukoy na ang kalalabasan. Gayunpaman, ibinuka ni Terence ang kanyang bibig at sinabing, gayunpaman. Wala akong pakialam kung kulang ka sa maliit na puntong ito. Gayunpaman, sino ang nagsabi na ang mga buto ng aking espiritong damo ay ganap na mapapawi? Ha! Agad na natigilan ang kaawa-awang senior na kapatid at ang iba pa.
Ang mga resulta ng unang batch ng mga eksperimento ng iba pang mga bagong dating ay lumabas na. Kung mayroon mang mga panla ng gamot sa espiritu na nakaligtas, tiyak na ipinadala sila sa nursery ng gamot sa espiritu para sa pagmamarka. Ang mga kinakailangan para sa isang espiritual na panla ng halamang gamot ay higit pa kaysa sa isang espiritual na binhi ng halamang gamot. Kahit na ang pinakamahuhusay sa mga baguhan ng tumataas na Sky Pavilion ay malayong matugunan ang mga pangunahing kinakailangan para sa isang espiritual na panla ng halamang gamot. Kung hindi nila ito ibibigay pagkatapos na linangin, kung gayon ang kalalabasan ay 100% tiyak na ito ay malalanta hanggang sa kamatayan sa kanilang sariling mga kamay, at lahat ng kanilang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sa makatuwid, ang sinumang matagumpay na nagtanim ng kahit isang espiritong binhi ng herb ay agad na ipapadala sa nursery ng gamot sa espiritu. Kung hindi, gaano man karami ang mga panla ng damong espiritu na kanilang nilinang, wala itong kabuluhan. Sa pagkakaalam ng magkapatid, hindi pa nakakapunta si Terence sa hardin ng halamanan sa mga araw na ito, ibig sabihin, gaano man karami ang itinanim niya sa unang batch, wala siyang pinatubo ni isa. Ang resultang ito ay isang malaking dagok sa hindi magagapi na si Terence, at sa panunuya ni Harry, ang mga nakatatanda ay nag-aalala na si Terence ay ma-depress, kaya dinala nila ang paksang ito para aliwin siya. Pero hindi naman mukhang tinamaan ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Dahil iniwan mo sa akin ang bagay na ito, walang dapat alalahanin. Maghihintay lang tayo at makita ang mga resulta. Nakangiting sabi ni Terence. Nagkatinginan ang mga lalaki. Hindi pa rin nila alam kung saan nakuha ni Terence ang kanyang kumpiyansa, ngunit tumanggaw sila. Pagkatapos ng lahat, mula nang makilala nila si Terence, hindi siya kailanman nabigo sa anumang bagay na gusto niyang gawin. Kung gayon ang oras na ito ay dapat na walang pagbubukod. Ang ika-6 na round ng bagong dating na hamon ng Green Cloud Pavilion, maliban sa paunang kaguluhan, ay napunta ayon sa inaasahan ng lahat. Tumakbo sina Hernan at Randolph, ang dalawang bundok sa ilalim ni Terence, ay patuloy na hinamon ang iba upang makakuha ng mga puntos. Tungkol naman kay Tony, siya na lang ang natitira na maaaring magdulot ng pananakot sa kanila. Maraming tao, kabilang si Terence, ang nag-isip na may gagawing malaking bagay si Young Master Shu pagkatapos niyang lumitaw sa huling round, ngunit kahit papaano para sa round na ito, nagpipigil pa rin si Tony. Kung tutuusin, wala siyang choice kundi tiisin ito. Ang mga pinsalang natamo niya sa huling pakikipaglaban niya kay Hernan ay hindi pa nakaka-recover. Kahit na gawin niya, maaaring hindi siya katugma ni Randolph at Hernan sa kanyang lakas sa maagang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Sa makatuwid, ang tanging magagawa ni Tony ngayon ay ang pumili ng mahihinang persimmons pagkatapos Randolph at hinamon ni Hernan ang mga nakatataas. Bagamat dahil sa pamamaraang ito, labis siyang naagrabyado, ang nagpakilalang bagong boss ng Green Cloud Pavilion, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang estado, maghahanap lang siya ng pambubugbog kung haharapin niya si Randolph o si Hernan. Maliban sa tatlong ito, may dalawa pang nangungunang limang. Si Terence, ang numero 1 bagong dating, ay isang tagamasid lamang, gaya ng dati. Ang panig ni Chengmin ay hindi rin nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Ngunit kahit na hindi niya ipakita ang kanyang lakas, masasabi ni Terence sa kanyang gininto ang daliri na ang aura ng taong ito ay ganap na iba sa dati. Walang pag-aalinlangan, dahil sa dalawang foundation pills na tuluyang nakapasok si Chengmin sa foundation stage, naging ika-5 maagang foundation stage master sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, ito ay hindi alam kung ito ay dahil sa hindi ito napansin ng iba, o kung ito ay dahil si Chengmin ay itinago ito ng husto, ngunit ang mga taong ito, kabilang si Gavin, ay hindi man lang napansin ang mga pagbabago sa katawan ni Chengmin. Sa kanilang isipan, si Chengmin ay isa pa ring Sky Class Full Foundation, hindi isang maagang Foundation Stage Master na maaaring magkatabi kina Tony at Terence. Gusto ni Chengmin na manatiling mababang profile, at ito ang resulta na pinakagusto niyang makita. Kung hindi, maaaring hilingin sa kanya ni Gavin na harapin si Terence, at iyon ay magiging mahirap.
Ang ika-6 na round ng Newcomer Challenge ay pumasa ng ganoon, ngunit nang bumalik si Terence sa kuweba at pumasok sa Jade Space dahil sa ugali, tumingin siya ng casual at nabigla. Sa kanyang kasalukuyang lakas at lahat ng kanyang mga nakaraang karanasan, wala nang maraming bagay na maaaring makagulat kay Terence, ngunit ang eksena sa kanyang harapan ay hindi niya nagawang isara ang kanyang bibig. 3,827 Ang 85 buto ng damong espiritu, na tahimik sa loob ng 22 araw, ay nagising lahat pagkatapos lamang ng isang round ng hamon. Ayun, gising na. Bagaman ang mga buto ng espiritong damong ito ay hindi talaga tumubo sa mga panla, mahigpit na pagsasalita, ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay hindi gaanong naiiba sa dati. Gayunpaman, makikita ng sino mang may matalinong mata na iba sila sa dating hindi gumagalaw na pakiramdam. Nagising na sila. Ang balat ng buto ay nagsimulang pumutok, at ang mga usbong at mga ugat ay namumukadkad na. Ito ay isang tanawin ng kasaganaan. Nasa lalamunan pa rin ang puso ni Terence, ngunit matapos itong makita, sa wakas ay bumagsak ito sa lupa. Kasama ang dalawang nakakalamon sa puso na Katanji tanging buto ng damo, lahat ng 85 buto ay buhay. Hindi pinabayaan ng Jade Space si Terence, ito ay isang malaking sorpresa. Bago ang hamon ngayon, lahat sila ay nasa estado ng kabuoang katahimikan, ngunit sa isang hapon lamang, ang lahat ng 85 buto ay nagising. Nakita na ni Terence ang lahat ng uri ng kakaibang bagay noon, at hindi niya maiwasang mahirapan na paniwalaan. Walang nangyari noong una, ngunit sa panunuyan ni Harry, lahat ng 85 buto ay nagising, ito ay isang sampal sa mukha. Hihimatayin ng tanga sa galit kapag nalaman ito ni Harry. Ngunit sa problemadong Terence, si Harry ay isang lucky star. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal siya maghihintay? Lahat ng nabubuhay na bagay ay may sariling katalinuhan, ang kasabihang ito ay ganap na tama. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti. Kung ang lahat ay mangyayari gaya ng inaasahan, sa susunod na mga araw, ang 85 buto ng halamang gamot na nagising ay talagang magsisimulang mag-ugat at mag-usbong. Sa ilalim ng pagpapakain ng purong espiritual na chi sa espasyo ng Jade, ilang sandali na lamang bago sila lumaki bilang mga paanla ng damong espiritu. Gayunpaman, biglang napagtanto ni Terence na kailangan niyang pumunta sa palengke. Ngayon, nagising na ang lahat ng 85 spirit herb seeds, kasama na ang dalawang nakakalamon sa puso na Katanji tanging buto ng damo. Sa kakaibang mga kondisyon ng espasyo ng Jade, ito ay halos isang bagay na syempre upang matagumpay na linangin ang mga ito sa mga tangkay. Bukod dito, dahil ang siklo ng paglaki ng mga buto ng espiritong damong ito ay artificial na pinabilis ng hindi mabilang na beses, ang araw ay hindi nalalayo. Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, makakapag-ani si Terence ng dalawang tangkay ng napakagandang damo na lumalamon sa puso, at maaari na niyang simulan ang paghahanda para sa foundation stage na Golden Peel. Gayunpaman, kung gusto niyang pinuhin ang isang foundation establishment na gininto ang core, ang pag-asa lamang sa dalawang tangkay ng napakasarap na damo na lumalamon sa puso ay malinaw na hindi sapat. Sa kanyang kasalukuyang stock ng mga gamot sa espiritu, hindi siya nakakakuha ng iba pang mga materyales. Upang hindi maantala ang pagpino ng pundasyon ng pagtatatag ng gininto ang core, ito ay kinakailangan upang pumunta sa Mercado City sa malapit na hinaharap. Bagamat alam niya na kung lalabas siya sa merkado bilang Natalie sa malapit na hinaharap, malaki ang posibilidad na makakaharap niya si Joel, ang kanyang kaaway. Maging ang kanyang amo, si Panyong, ay maaaring makatagpo rin sa kanya. Ang banta na ito ay tiyak na hindi dapat maliitin. Ngunit kumpara sa foundation stage, ito ay wala. Hindi niya kayang baliwalain ang mga materyales para sa foundation stage para lang maiwasan ang panganib, hindi iyon ang kanyang estilo. Pagkatapos magdesisyon, nagsuot ng Chenzi mask si Terence kinaumagahan at nagpakita sa palengke bilang Natalie. Bumili siya ng mga sangkap para sa foundation stage noong huling beses sa kabuoang 8 Spirit Jade, at matagumpay siyang nakagawa ng isang foundation stage na Golden Core sa huli, ngunit hindi niya planong gawin itong muli sa pagkakataong ito.
Una sa lahat, maraming tao sa mga lansangan, at mahirap bilhin ang lahat ng materyales sa iisang tindahan. Nangangahulugan ito na kakailanganin ng maraming oras upang mahanap ang mga materyales, na madaling mapansin ng mga taong may intensyon, na lubos na magpapataas ng posibilidad na makatagpo si Joel. Pangalawa, ang kalidad ng mga halamang gamot na mabibili niya sa panlabas na kalye ay hindi masyadong mataas. Wala siyang masyadong choice last time dahil wala siyang masyadong spirit jade sa kamay, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Sa kabutihang palad, sa wakas ay natagpuan niya ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo sa likod ng bundok, na may mahusay na kalidad, kaya hindi ito nakaapekto sa kalidad ng kanyang foundation stage na golden core. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kahit na sa tulong ng Jade Space upang lagyang muli ang kanyang Yuan Chi, ang dalawang tangkay ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo ay tiyak na hindi magiging kasing ganda ng huli dahil sa likas na kakulangan ng mga buto ng espiritual na damo. Sa gayon, kung gusto pa rin ni Terence na garantiya ang tagumpay ng paggawa ng Foundation Elixir, kailangan niyang gawin ang iba pang mga sangkap. Dahil sa dalawang ito, kumpara sa panlabas at gitnang mga kalye, ang panloob na kalye ng pamilihan ay malinaw na mas angkop para sa mga kinakailangan ni Terence. Gayunpaman, mayroong isang punto hindi lamang sino man ang maaaring pumasok sa panloob na kalye. Maging ito ay lakas o katayuan, si Terence ay malayo pa rin sa pag-abot sa threshold ng panloob na kalye, at ngayon ay hindi ang araw ng pagbubukas ng panloob na kalye minsan sa isang buwan. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Terence na makapasok sa panloob na kalye ayon sa gusto niya. Kinailangan niyang pasalamatan ang manager na si Melba mula sa Hong Chamber of Commerce para dito binigay niya kay Terence ang isang Sky-Class Island Merchant Union Spiritual Jade Card noong nakaraang pagkakataon, at kasama nito, nagulat na tingin lang sa kanya ang mga gwardya bago siya pinayagan. Tulad ng sinabi ni Melba, hindi lang sino man ang makakakuha ng espiritual na Jade Card na tulad nito. Sa buong Sky-Class Island, kakaunti lang na tao na may status na kinikilala ng Merchant Union ang maaaring makakuha ng ganitong uri ng paggamot. Ito ay mas mahusay kaysa sa katayuan ng pagiging isang panloob na disipulo ng 3 pavilion. Hindi kalabisan kung sabihin na ang panloob na kalye ay isang lugar kung saan karamihan sa mga panloob na disipulo ng 3 malalaking pavilion ay walang karapatang pumasok. Hanggat ipinakita ng isa ang kanilang espiritual na Jade Card, kahit na ito ay isang aso, ang mga gwardya ay hindi magdadalawang isip na pasukin ito. Kahit na ito ay isang aso pa rin na may espiritong Jade Card. Walang sino man ang may karapatang pigilan ito. Dahil hindi ito isang araw ng pagbubukas para sa mga panloob na kalye, ang lugar na nakita ni Terence sa oras na ito ay mas desyerto kaysa sa nakaraang 2 beses. Ngunit kahit na, ang mga mangangalakal na ito ay walang pakialam. Upang makapasok sa panloob na kalye, kahit na ang pinaka hindi kapansin-pansing mga mangangalakal ay nangangahulugan na sila ay may malaking kapangyarihan sa likod nila. Ang kanilang hitsura dito ay hindi kinakailangang makipagkompetensya para sakita sa isang higanting tulad ng Hong Chamber of Commerce. Ang mas mahalagang layunin ay upang ipakita ang kanilang presensya. Kahit na hindi sila makakuha ng maraming espiritual na jade, maaari silang gumawa ng signboard sa eksklusibong lupain ng matataas na uri upang hindi sila pansinin ng mga tao. Matapos makapasok sa panloob na kalye, dumiretso si Terence sa Hong Chamber of Commerce. Maganda ang impresyon niya kay Melba noong nakaraang pagkakataon, at bagamat wala siyang planong bumili ng anumang mahalagang bagay sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi masamang makipag-ugnayan ng higit pa sa matatanda at matatalinong negosyanteng ito. Kung ikukumpara sa iba pang mga tindahan sa panloob na kalye, mas mataas ang kasikatan ng Hong Chamber of Commerce. Bagamat hindi kasing sikip ng araw ng pagbubukas ng Inner Street, maaari pa rin itong ituring na isang maunlad na negosyo. Malinaw na ang Hong Chamber of Commerce ay hindi walang dahilan na maaari itong maging isa sa mga nangungunang Chambers of Commerce sa 5 malalaking isla ng Heaven Class. 3,828. Kahit na maraming bisita, si Terence ay nakilala agad ng waiter, Hero Linford, "Please come upstairs." "Kilala mo ako?" tanong ni Terence, nagulat.
Mauunawaan kung ang taong ito ay si Melba na huling nakilala niya. Pagkatapos ng lahat, binigyan niya siya ng isang espiritual na jade card. Normal lang sa kanya ang magkaroon ng impresyon sa kanya. Gayunpaman, ito ay medyo pinalaki para sa maliit na lingkod na ito na hindi pa niya nakilala. Siyempre, kailangan nating tandaan ang listahan ng pangalan at ang hitsura ng mahahalagang bisita tuwing umaga at gabi para hindi masyadong masama ang pakikitungo sa sinuman sa mahahalagang bisita. Ito ang tuntunin ng Hong Chamber of Commerce. Ngumiti ang katulong at dinala si Terence sa isang pribadong silid sa ikalawang palapag. Hindi napigilan ni Terence na purihin ang Hong Chamber of Commerce. Ito ang nangungunang Chamber of Commerce sa Tianjie Island, kung tutuusin. Pagpasok sa pribadong silid, ang mukha ng tindera na si Melba ay agad na puno ng kagalakan habang siya ay tumayo upang salubungin siya, young hero Linford, long time no see. Bahagyang yumuko si Terence at ibinalik ang kilos. Shopkeeper Hong, kumusta ka na? Sorry to bother you again. Haha, masyado kang mabait, Hero Linford. It's our Hong Chamber of Commerce's honor na handa kang bumisita sa amin. Wala na kaming mahihiling pa. Pwede ko bang malaman kung ano ang kailangan mo sa pagkakataong ito? Nakangiting sabi ni Melba. Lihim siyang nagulat na hindi nahanap ni Joel at ng iba pa si Natalie at napilayan siya. Gaya ng inaasahan, medyo may kakayahan siya. I need to prepare some spirit herbs and materials. The higher the quality, the better. 1 set, 5 sets. Kinuha ni Terence ang isang listahan at ibinigay ito kay Melba. Mayroong 12 ng mga sangkap dito. Para maglaro ito ng ligtas, para maiwasan ang Foundation Stage Golden Core Pill recipe na kinikilala ng mga tao, ang mga spirit herbs at materyales na kailangan para sa Foundation Stage na Golden Core sa pagkakataong ito ay nagbilang lamang ng maliit na bahagi nito. Tulad ng para sa iba pang mga espiritong damo at mga materyales na nakalista sa listahan, bilang karagdagan sa paggamit bilang isang takip, ang iba pang layunin ay upang punan ang bodega ng imbakan ng espirito ng damo. Pagkatapos ng lahat, bilang isang alchemist, hindi niya kailangan ng isang imbakan ng espiritual na gamot upang magkaroon ng lahat, ngunit kahit papaano kapag gusto niyang pinuhin ang ilang karaniwan at pangunahing mga gamot na table task, hindi niya kailangang lumabas ng personal sa bawat oras. Kinailangan pa niyang humanap ng paraan upang mangolekta ng bawat uri ng material na espiritual na gamot ng paisa-isa. Iyon ay magiging masyadong hindi propesyonal. Kinuha ni Melba ang listahan ni Terence at iniskan ito. Nagulat siya, kung tatanungin ko, alchemist ba ang batang bayani na si Linford? Maliban sa mga alchemist na kumukuha ng napakaraming espiritual na halamang gamot at materyales ng sabay-sabay upang punan ang bodega ng imbakan, ang ibang mga tao ay higit sa lahat ay bibili ng kaukulang mga espiritual na halamang gamot at materyales kahit na gusto nilang humanap ng taong mapagpipino ng mga table tasks. Hindi nila gugugol ang mga espiritual na jade sa napakaraming bagay na maaaring hindi nila kailangan sa kanilang buhay. Tama, isang ang alchemist ang isang ito, pero magaspang lang ang pagkakaintindi ko dito. Nagpakatanga ako, Manager Hong. Bahagyang tumango si Terence. Dahil malamang na kailangan niyang makitungo sa manager na ito na si Hong ng mahabang panahon sa hinaharap, walang plano si Terence na magtago ng anuman. Kung tutuusin, kung talagang kailangan niya ng espiritong si Jade, ang pagbebenta ng ilang mga table tasks sa manager na ito na si Hong ay hindi isang masamang ideya. Higit pa rito, hindi na kailangang sadyang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang alchemist. Kung pipiliin niyang itago ito sa oras na ito, hindi maganda kung hindi niya sinasadyang ibunyag ito o natuklasan sa hinaharap. Ang pag-amin ni Terence ay ikinagulat ni Melba, ngunit nanatili siyang may ngiti sa kanyang mukha. Mula noong sinaunang panahon, ang mga bayani ay nagmula sa kabataan. Totoo ang kasabihang ito. Ang kinabukasan ng batang bayani na si Linford ay walang hangganan. Ang mga salita ni Melba ay medyo pinalaki. Bagaman iginagalang ang mga alchemist, ang kanilang lakas ay karaniwang mahina. Sa mundo ng paglilinang kung saan iginagalang ang malalakas, wala silang mga salitang, walang hanggan na hinaharap.
Pagkatapos ng lahat, ang isang kakaibang alchemist tulad ng banal na alchemist at medikal na si Saint Zhang Lijo na maaaring tumapak sa pinakamataas na antas ng alchemy ay hindi lumitaw kahit isang beses sa ilang daang taon. Gayunpaman, kung ang dalawang Supreme Grade Foundation Breaking Elixir ay personal na pinino ni Natalie, ito ay higit pa sa sapat upang tumugma sa apat na salitang ito. Dahil nasa Hong Chamber of Commerce sa loob ng napakaraming taon, natural na nagkaroon ng sariling hanay ng mga karanasan si Melba sa pakikitungo sa mga tao at bagay. Bagamat ngayon ay talagang gusto niyang malaman kung ang dalawang Supreme Quality Foundation Breaking Pills ay mula kay Natalie, hindi siya magiging tanga na magtanong ng ganoong tanong bago pa lumalim at maging matatag ang kanilang relasyon. Sa pagkakataong ito, alam niya na si Natalie ay isang alchemist, sapat na. Young Hero Linford, please wait for a moment in the private room. I'll get someone to prepare it. Ibinigay ni Melba ang listahan sa katulong na naghihintay sa pintuan. Dahil kinasasangkutan nito ang 12 ng mga espiritong halamang gamot at materyales, bagamat mayroon ang Hong Chamber of Commerce ng lahat ng ito, aabutin pa rin ito ng maraming oras. Tumango si Terence. Dahil wala siyang magawa, nagpasya siyang maglaan ng oras upang maglakad sa palibot ng Chamber of Commerce. Napakaraming mahahalagang kayamanan dito, at kahit na hindi pa niya planong bilhin ang mga ito, hindi masamang samantalahin ang pagkakataong matuto pa. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Terence ay noong siya ay gumagala sa Hong Chamber of Commerce, nakabangga siya ng isang tao nang walang anumang babala si Joel. Gaya nga ng kasabihan, hindi nagkikita ang mga kaaway. Sa kanto pa lang ng second floor showcase, ganap na hindi handa ang dalawa. Magkaharap lang sila, at sa isang iglap, pareho silang natigilan. Inaasahan ni Terence na dahil hindi ngayon ang araw ng pagbubukas ng Inner Street, ang isang normal na inner sect disciple na tulad ni Joel ay hindi makakapasok sa panloob na kalye, lalo na ang hindi makikita sa Hong Chamber of Commerce. Kung si Joel ay may kakayahang malayang pumasok at lumabas sa panloob na kalye, hindi na niya kailangang maghintay hanggang sa pagbubukas ng araw ng panloob na kalye upang gumawa ng hakbang sa panahon ng kompetisyon para sa Star Inkstone. Kaya naman, kahit na naging mas maingat si Terence sa pagpasok niya sa palengke, lalo na kapag dumaan siya sa labas at gitnang mga kalye, sinusubukan ang kanyang makakaya upang maiwasang mapansin ng mga taong may lihim na motibo, kung sakaling kasama nila ang mga especially iyan ni Joel. Ngunit pagkatapos na makapasok sa mga kalye sa loob, hindi niya maiwasang mawala ng bantay. Pagkatapos ng lahat, sa teorya, itong si Joel ay talagang walang mga kwalifikasyon para makapasok sa panloob na kalye. Ang posibilidad na lumitaw siya sa panloob na kalye ay halos zero. Gayunpaman, nakalimutan ni Terence na hindi nag-iisa si Joel. Siya ay may isang master, ang pataas na Sky Pavilion Supervising Deacon, Panyong. Sa katayuan ni Panyong, walang problema sa kanya ang paglabas-masok sa mga panloob na kalye, ngunit kahit na ganoon, hindi niya maisama si Joel. Ang problema ay mayroon siyang espiritual na jade card ng Merchant Union sa kanyang mga kamay, tulad ni Terence. Siyempre, ang spiritual jade card na ito ay hindi nagmula sa Hong Chamber of Commerce, ngunit mula sa isa pang nangungunang Chamber of Commerce sa Merchant Union. Sa katunayan, sa sariling lakas at katayuan ni Panyong, medyo malayo pa rin siya sa spiritual jade card na ito. Gayunpaman, mayroon siyang dalawang mas makapangyarihang kapatid, at ang espiritual na jade card na ito ay hiniram sa isa sa kanila. Upang imbestigahan ang bagay ni Natalie, espesyal na hiniram ni Panyong ang spirit jade card na ito. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ngayong lumitaw na sa kanyang mga kamay ang spiritual jade card, may karapatan siyang ilabas si Joel sa mga panloob na kalye. Ito ang panuntunan ng panloob na kalye. Ang sinumang espiritual na may hawak ng jade card ay maaaring magdala ng ibang tao sa panloob na kalye. Isa itong dagdag na pribilehiyo para sa mahahalagang bisitang ito. Pang-apat na update. Inirerekomenda ang bagong libro ni Fishman, ang Campus Bell 2, nangungunang kalidad ng Cultivation Young Master. Si Terence Shazui ang mangangibabaw sa mundo ng paglilinang. 3,829. Palagi niyang iniisip ang Star Inkstone.
Maliban sa planong agawin ito pabalik kay Natalie, dahil gumagala siya sa plaza ng lungsod nitong mga araw, gagamitin ni Joel ang mga espesyal na pribilehiyo ng kanyang master panyong para pumasok sa mga panloob na kalye para mamili tuwing 3 hanggang 5 araw. Ang lahat ng malalaking mga ngalakal, kabilang ang Hong Chamber of Commerce, ang kanyang mga target. Kung ang isang bituin na inkstone ay lumitaw sa Hong Chamber of Commerce, maaaring mayroong pangalawa. Ito ay isang bagay na walang sino man ang makatitiyak. At kahit na wala siyang bituin na inkstone, baka makakita pa rin siya ng iba pang makalangit na kayamanan. Siya, si Joel, ay nanatili sa pavilion ng koleksyon ng libro sa loob ng 3 taon, at ang kanyang kaalaman sa ilang lihim na kayamanan ay higit pa kaysa sa ilan sa mga eksperto sa pagtatasa ng kayamanan ng Chamber of Commerce. Baka magkaroon pa siya ng pagkakataong makapulot ng kayamanan. Kung tungkol sa kanyang hitsura sa Hong Chamber of Commerce sa sandaling ito, hindi ito kakaiba. Bagamat pagkatapos ng huling bagyo, malinaw na sinabi ng Hong Chamber of Commerce na hindi nila tinanggap ang kanyang amo, si Panyong, ngunit hindi nila kailanman sinabi na kahit siya, si Joel, ay hindi makakapasok. Si Joel ay may kaparehong kaltas sa Terence. Bagamat pinagtutuunan niya ng pansin ang mga panlabas at gitnang kalye ng palengke, kahit na hinihimok niya ang kanyang master Panyong na itapon ang maraming espiritong si Jade at maghanap ng ilang mga ngalakal na magiging informer ni Natalie, hindi niya akalain na makikilala niya si Natalie sa Hong Chamber of Commerce nang hindi pa opening day para sa mga panloob na kalye. Ang Star Inkstone ay ninakaw, at sinubukan niyang palihim na atakehin ang kalahati, ngunit sa halip ay binugbog ng kalahati hanggang mamatay. Ang sama ng loob ni Joel sa Natalie na ito ay masasabing hanggang buto, at gusto niya itong balatan at inumin ang kanyang dugo. Kung hindi, hindi siya magiging masyadong calculative, na nagsusumikap para mahukay si Linford. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkita sila ng harapan ng walang anumang babala. Si Joel ay kapareho ni Terence na tigilan siya. Maya-maya, sabay na nag-react ang dalawa, at ang una nilang reaksyon ay ang pagpatay sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, parehong alam ni na Terence at Joel na hindi sila titigil hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Walang posibilidad na makipagkamay at makipagpayapaan. Ang ganitong uri ng pag-alit na relasyon ay higit na nakamamatay kaysa sa awayan ni Terence at ng mga tao sa Welcome Pavilion. Bagamat nakita din ng mga taong tulad ni Linden at Gavin si Terence bilang isang tinak sa kanilang panig, hindi ito umabot sa puntong sila ay lalaban hanggang kamatayan. Hindi bababa sa hindi nila gagawin ang panganib at papatayin si Terence sa lahat ng paraan. Kahit na ang amo ni Joel, si Panyong, ay maaaring walang ganoong kalakas na hangarin na pumatay kay Natalie. Si Joel lang ang kailangang pumatay kay Natalie. Isa lang ang dahilan, ang Star Inkstone. Ang mga magsasaka ay ang pinakamakatotohanang grupo ng mga tao. Pagdating sa mga benepisyo, walang-walang hanggang kaibigan o walang hanggang kaaway, maliban kung sila ay lubos na kumbinsido, tulad ni na Randolph, Hernan, Chengmin, at Leandro. Kahit na siya ay binugbog ng kalahating kamatayan ni Natalie, sa totoo lang, maaaring hindi gaanong nag-effort si Joel para hukayin si Linford. Mayroon lamang isang pangunahing dahilan para gawin niya ito, at iyon ay ang Star Inkstone. Ang Star Inkstone ay isang kayamanan na maaaring magbago ng kapalaran ng isang magsasaka. Niayaw niyang kilalanin ang sarili niyang ama. Kung hahayaan ni Joel si Natalie, ang kanyang kaaway na bumugbog sa kanya ng kalahating kamatayan, iwanan siya, kung gayon siya ay makakakita ng multo. Sa isang iglap, ang kanilang mga aura ay tumaas sa sukdulan ng walang anumang reserbasyon, at ang kanilang pinakamalakas na mga hakbang sa pagpatay ay inilunsad ng sabay-sabay. Kung tutuusin, lumaban sila hanggang kamatayan noon, at alam nilang pareho ang lakas ng isa't isa. Kung si Terence man, na may mataas na kamay, o si Joel, na may kalamangan sa antas, hindi sila nang ahas na maliitin ang kalaban na nasa harapan nila. Kung hindi, mawawalan sila ng buhay kung hindi sila mag-iingat. Bagamat hindi pa sila nagkakabanggaan, nahayag na sa sandaling ito ang mga pagpaslang na galaw ng magkabilang panig.
Ang isa ay ang 24 na estilo ng nakamamatay na tuloy-tuloy na espada, at ang isa pa ay ang 22 estilo ng Wildfire 8 Trigram Palm. Ang malakas na momentum na nag-umpisa ang magkabilang panig sa isang iglap ay nagpanginig sa mga nakapaligid na display shelf. Delikadong poster ay iyon na para bang may paparating na bagyo. Hindi maiwasang magulat ang mga customer sa paligid. Kahit na sina Joel at Terence ay nasa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage at kalagitnaan ng foundation stage ayon sa pagkakabanggit, ayaw nilang makialam. Ang mga taong maaaring pumasok sa kalye sa loob ay mayaman o marangal. Sino ang nakakaalam kung ang dalawang taong ito ay mga apo ng ilang big boss? Kung padalos-dalos silang nakikialam, baka magkagulo sila. Mas magandang panoorin ang palabas sa gilid. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang nanginginig na display case ay biglang huminahon, at ang pinakamalakas na galaw ng pagpatay nina Joel at Terence ay nawala ng sabay, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na wala sa mga ito ang nangyari kailanman. Hindi naman sa huminto ang dalawa, ngunit napilitan silang huminto dahil sa isang iglap ay bumalot sa kanila ang isang aura na lampas sa antas nila. Sa pagharap sa napakalaking pagkakaiba sa antas, hindi maaaring baliwalain ni Terence o Joel ang babalang ito. Kung wala silang pakialam at nagpatuloy sa pag-atake, marahil bago pa man nila gamitin ang kanilang mga killer moves ay naging dalawang bangkay na sila at hindi na sila makakalabas pa sa Hong Chamber of Commerce. Settle your personal grudges outside. Ang Hong Chamber of Commerce ay bawal makipag-away. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Please conduct yourself with dignidad. Ang malamig na boses ng isang guest master ay pumasok sa pandinig ng lahat. Bagamat hindi nila makita ang totoong tao, sapat na ang hindi maarok na aura na ito upang hadlangan ang isang panig. Hindi mapigilan ni Terence na mabigla. 2 buwan na siyang nasa Sky Class Island at nakakita na siya ng maraming masters, pero base sa aura lang, siguradong nasa top 10 ang guest master na ito. Ang tanging mga eksperto na maaaring ituring na mga nangungunang eksperto ay ang mga elder ng 3 pavilion at si Julius, ang hall master ng law enforcement hall na lumitaw minsan sa 100 taon. Bukod sa kanila, ang panauhing elder ng Hong Chamber of Commerce ang pinakamakapangyarihan. Isang random guest warrior lang ang may ganoong nakakatakot na lakas. Bilang nangungunang Chamber of Commerce sa 5 malalaking isla ng Heaven Class, ang Hong Chamber of Commerce's foundation ay talagang hindi maarok. Si Terence ay natakot lamang, ngunit si Joel ay lubos na natakot. Ang kanyang amo, si Panyong, ay dumanas ng malaking pagkawala kanina. Mula nang siya ay itapon sa bintana sa ikalawang palapag, kahit na sa mayabang at mapagmataas na karakter ni Panyong at sa kanyang makapangyarihang background na hindi mababa sa ikalawang henerasyong mga young masters ng tumataas na Sky Pavilion, hindi siya nang ahas na humakbang sa Hong Chamber of Commerce. Kahit noong dinala niya si Joel sa inner street nitong mga araw na ito, medyo nabalisa siya. Sinubukan niyang magtago sa malayo hanggat maaari, sa takot na magkaroon ng kawalang kasiyahan ng mga panauhing eksperto ng Hong Chamber of Commerce. Sa pagharap sa isang hindi maarok na Panginoong panauhin, maging si Panyong ay maaari lamang magdusa ng pagkatalo, kaya natural na hindi nang ahas si Joel na maging padalos-dalos. Hindi niya alam kung ganoon din ang nararamdaman ni Natalie, ngunit siya mismo ay nakadama ng tunay na layunin ng pagpatay sa sandaling iyon. 3,830. Ang layunin ng pagpatay ay tila sinasabi, kung maglakas loob kang magsabi ng anuman, papatayin kita, ganap. Kahit na ang lakas ng gitnang yugto ng foundation building realm ay hindi itinuturing na malakas dito, ang ganitong uri ng intuition ng buhay at kamatayan ay likas sa bawat magsasaka. At napatunayan ng mga katotohanan na kung babaliwalay ng ganitong uri ng intuition na nagbabala sa panganib, maaari talagang pumatay. Sa isang pagbabanta, walang magawa ang 2 taong nagkakabanggaan kundi ang sabay na huminto. Pagkatapos, ang aura ng guest master na ito ay nawala sa isang iglap na parang hindi siya nagpakita. Ang iba ay hindi na pinansin pa sina Terence at Joel.
Kung tutusin, kasama ang mga bisitang masters dito, walang paraan na makakalaban nila, maliban kung ang dalawang ito ay may butas sa kanilang utak at gustong mamatay sa ilalim ng mga kamay ng bisitang masters. Ang swerte mo at mabubuhay ka pa ng konti. Sa kasamaang palad, dito nagtatapos ang swerte mo. Matalim na tiningnan ni Joel si Terence, puno ng puot ang kanyang mga mata. Tumalikod siya at naglakad palabas ng Chamber of Commerce nang walang tigil, nag-iwan ng isang pangungusap, "I'll see you outside, Natalie." Itong lalaking ito, ibig bang sabihin ay haharangan niya ang pinto? Naningkit ang mga mata ni Terence. Inihanda niya ang kanyang sarili para kay Joel, ngunit ito ang pinakamasamang sitwasyon. Hindi siya maaaring maging masaya tungkol dito. Hero Linford, mukhang may problema ka sa pagkakataong ito. Biglang tumunog ang boses ni Melba mula sa likuran ni Terence. Lumingon si Terence para makita ang matandang lalaki na nakaturo sa bintana. Ito ang ikalawang palapag ng Hong Chamber of Commerce, at ang buong panloob na kalye ay makikita mula sa bintana. Naglakad si Terence sa bintana at tumingin sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay natural na nakatuon kay Joel, nakalalabas lang ng Hong Chamber of Commerce. Nakita niya si Joel na mabilis na naglalakad papunta sa isang medyo may edad na lalaki sa hindi kalayuan. Pagkatapos ng ilang salita, siya at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay parehong tumingin kay Terence na nakatayo sa bintana. Kahit na mula sa 100 talampakan ang layo, malinaw na nararamdaman pa rin ni Terence ang layunin ng pagpatay. Pan Yung. Ang pangalan ay pumasok sa isip ni Terence. Hindi pa niya nakita ang lalaking ito dati, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang instincts na ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang amo ni Joel, si Pan Yung. Nadurog ang puso ni Terence sa nakita. Ngayon, kung nakilala lang niya ang kanyang kaaway na si Joel, bagamat ito ay medyo magulo, hindi ito malaking bagay. Bagamat ang lakas ng kabilang partido ay nasa gitnang yugto ng pagtatatag ng pundasyon, medyo mas mataas siya sa kanya. Kung tutusin, nabugbog na niya ito ng kalahating buhay noong nakaraan, kaya walang dapat ikatakot sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa pagdaragdag ng panyong, magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit kung nais nilang makatakas ng hindi nasaktan ngayon. Si Panyong ang tagapamahala ng tumataas na Sky Pavilion, at ang kanyang lakas ay hindi mapag-aalinlanganan. Kahit na hindi niya may kumpara sa ilang guest na masters ng Hong Chamber of Commerce, tiyak na hindi siya isang taong makakalaban ni Terence, na nasa tuktok pa lang ng unang foundation stage. Palibhas ay tinutumbok ng gayong master sa isang lugar na tulad nito, hindi man lang siya nakatakas. Hindi niya akalain na haharangan siya ng guro at disipulong ito sa kalye sa loob. Ngayon, siya ay nasa malaking problema. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Terence, iminungkahi ni Melba, "Young Hero Linford, kung kailangan mo ito, makakahanap ako ng paraan para makakuha ng guest master na samahan ka pabalik." Napakataas ng katayuan ng guest master sa Hong Chamber of Commerce. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi sila tatanggap ng anumang gawain maliban sa pagprotekta sa Chamber of Commerce. Gayunpaman, ang katayuan ni Melba bilang tagapamahala ng sangay ay hindi kasing simple ng tila. Sa kanyang lakas at kasikatan, maging ang mga mapagmataas na bisitang masters na ito ay handang bigyan siya ng mukha. Ang pagkuha ng guest master para ay escort si Terence home ay lampas sa negosyo, ito ay isang tunay na pabor. Ngunit mabilis pa ring tumanggi si Terence, "Salamat sa iyong mabait na intensyon, ngunit hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Mayroon akong sariling paraan upang harapin ito." Ano? Hindi napigilan ni Melba na matigilan. Kahit na sa kanyang mayamang karanasan, hindi niya maintindihan si Natalie matapos marinig ang kanyang mga salita. Sa lakas ng peak ng unang yugto ng Foundation Building Realm, nagawa niyang harapin si Joel, na nasa gitnang stage ng Foundation Building Realm, at kahit na malubhang nasugatan si Joel hanggang sa malapit ng mamatay. Bagamat ang resultang ito ay higit pa o mas mababa sa inaasahan ni Melba, hindi ito naiintindihan.
Bagamat bihirang makakita ng isang taong may mas mataas na antas ng hamon, sa mga mata ni Melba, si Natalie ay hindi isang ordinaryong tao, kaya hindi nakakagulat na magagawa niya ang ganoong bagay. Gayunpaman, kahit na kayang harapin ni Natalie si Joel, hindi ito nangangahulugan na kaya niyang harapin si Panyong. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang taong ito ay ganap na naiiba. Si Joel ay isang mid-stage foundation building expert lamang, ngunit ang kanyang master, Panyong, ay isang peak late-stage foundation building expert. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa perpektong lugar ng pagtatayo ng pundasyon. Kay Natalie, na nasa tuktok pa lamang ng maagang yugto ng pagkakatatag ng foundation, si Joel, na nasa kalagitnaan ng yugto ng pagkakatatag ng foundation, ay nasa saklaw pa rin ng isang hamon. Gayunpaman, si Panyong, na nasa tuktok ng huling yugto ng pagkakatatag ng foundation, ay tiyak na hindi isang pag-iral na kayang harapin ni Natalie kahit gaano pa niya ito iniisip. Imposible. Ang isa ay nasa tuktok ng unang yugto ng pundasyon ng gusali, habang ang isa ay nasa tuktok ng huling yugto ng pundasyon ng gusali. Nagkaroon ng pagkakaiba ng 4 na antas sa pagitan nila. Hindi na kinailangan ni Panyong na gumamit ng kahit anong martial arts techniques. Sa isang casual na suntok o sipa, maaari niyang talunin si Natalie. Walang duda tungkol dito. Ito ay bait. Hindi mahalaga kung gaano kalalim ang background ni Natalie, imposible para sa kanya na ibalik ang mga talahan na yan. Batay din sa pagsasaalang-alang na ito na nagkusa si Melba na mag-alok na gawin siya ng isang pabor at hayaan ang isang guest master na ay escort siya pabalik. Gayunpaman, sa sorpresa ni Melba, tinanggihan siya ni Natalie ng walang pagdadalawang isip, at sa napakasimpleng paraan. Hindi napigilan ni Melba na mag-isip-isip. Hindi kaya ang binatang ito, na ang lakas ay nasa tuktok pa lamang ng unang yugto ng pagtatatag ng foundation, ay talagang may kumpiyansa na harapin ang Panyong, isang rurok ng huling yugto ng pagtatatag ng foundation. Imposible lang ito. Ang hindi niya alam ay ang pangunahing dahilan kung bakit direktang tinanggihan ni Terence ang kanyang mungkahi ay dahil ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, kung hahayaan niyang i-escort siya pabalik ng guest masters ng Hong Chamber of Commerce, mahirap itago ang tunay niyang pagkatao. Kapag nalaman ng mga tao na siya si Natalie, isang baguhan na si Terence na nakasuot ng face change mask, mahihirapang linisin ang kalat. Kaya kung ikukumpara, mas gugustuhin ni Terence na harapin ang isang mapanganib na tao tulad ni Panyong ng mag-isa kaysa ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit muli, nang sabihin ni Terence na mayroon siyang paraan para harapin sina Panyong at Joel, hindi ito isang kumpletong kasinungalingan. Sa katunayan, sa maikling panahon na ito, nakaisip na siya ng diskarte. Hindi man makatutuhanang talunin silang dalawa, kung gusto lang niyang tumakas, malaki ang tiwala niya. Kailangan lang niyang maging handa ng maaga. Bagamat gusto ni Melba na bigyan siya ng pabor at maglagay ng pundasyon para sa karagdagang komunikasyon sa hinaharap, hindi niya ito pinilit nang makita ang mahigpit na pagtanggi ng kabilang partido. Dahil ang batang bayani na si Linford ay may tiwala sa sarili, kung gayon hindi ako gagawa ng anumang bagay na hindi kailangan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.